Hi crayons! Welcome to our online Sunday school. I'm Ate Rafa and again, welcome. So ready na ba kayo to sing and dance? To hear the word? And of course, to memorize the memory verse and to do some craft? If you are ready, so bago yun, mag-pray muna tayo. Lord, thank you for this day. Thank you for everyone that will participate sa gagawin namin ngayon. And I pray na marami kaming matututunan. In Jesus' name, Amen. So, let's start! For we are God's masterpiece. He created us anew. I can be kind and show care because you direct me, Lord. You direct me, Lord. I can be confident and I can be content because you love me so. Courageously I'll go, for I know. Gotta believe that God can do amazing things in me and you. Gotta believe that God can do amazing things in me and you. For we are God's masterpiece. He created us anew. I can be kind and show care because you direct me, Lord. You direct me, Lord. I can be confident and I can be content because you love me so. Courageously I'll go, for I know. Gotta believe that God can do amazing things in me and you. Gotta believe that God can do amazing things in me and you. Gotta believe that God can do amazing things in me and you. Gotta believe that God can do amazing things in me and you. Does your heart get pumping, your feet get jumping? Are you spending all your time on a treasure quest? Your heart won't rest till you have what looks so fine. Climbing to the top, tell me, will it ever stop? Jesus said to live, give and give and give. Store your treasure
Hi kids, happy Sunday. I'm Teacher Stancy and I'm here to share with you the Word of God. Are you ready to listen? So sino sa inyo nakakita na kayo ng donkey? Sa zoo, yung iba nakakita na siguro kayo sa zoo ng donkey or bihira siya makita no sa Philippines. But do you know that there is a prophet in the Bible who has a donkey? So I'll tell you about a story from the Bible which is a true story about Balaam and his donkey. So this is a story that is written in the book of Numbers. Ayan. So during those times, there was a prophet. Ayan, sa time yan, dito yan sa Euphrates River, sa land of Petor. Ayan, merong tinatawag na Balaam. Ang pangalan niya, siya ay isang prophet. At si Balaam, meron siyang usually pinapatawag siya ng mga kings or ng mga leaders para mag-speak ng word ni Lord or pwedeng tinatawag siya para mag-bless ng isang lugar, ayan, or mag-pronounce ng blessing. So, one time, etong nasa picture na to si King Balak, nagkaroon siya ng balak. Ayan, may plano siya. So, meron siyang plano na against the Israelites kasi nakita niya na nagiging maganda ang kanilang, lagi silang pinagpapala ni Lord, lagi silang nananalo sa mga battles nila. So, bilang king ng Moab, natakot siya sa kanila kasi malapit sila na nag-camp sila sa east of the Jordan, opposite Jericho. So, nataterify sila kasi yung wall kung saan yung Israelites, katabi lang nila yon. So, natatakot sila, baka matalo sila sa mga Israelites. So, as a king, niisip niya yung katauhan niya. So, parang niisip niya, nako, kung makikipaglaban lang kami sa Israelites, kaya nila kaming kainin or kaya nila kaming talunin sa isang idlap lang. So, sobrang dali lang. So, ang ginawa niya, nagpadala siya ng mga messengers niya kay Balaam. Yung kay Balaam the prophet. So, nagpadala siya at dun sa pinadala niyang messengers, nagpadala siya merong kasamang mga pera. Ayan. So, ano pa, maraming mga parang pangbayad nila. So ano ba yung ginawa nila pagpunta nila sa kanya? Sinabi nila na, Balaam, pwede ba na isumpa mo yung Israel para sa amin? Yan, sabi sa Numbers 22. Buksan muna natin yung Bibles natin. Yan. Pwede ba i-curse, isumpa mo yung Israel para sa amin kasi alam namin na pinagpala ang Israel. So, um, ngayon, si Balaam habang ah, pumunta sa kanya itong mga tao na to, sabi niya, ay, wait lang muna, hindi ko tatanggapin yung pera na binabayad niyo, no? So, kinausap ni Lord si Balaam at sinabi sa kanya, sino ba tong mga pumupunta sa bahay mo? So, para very close kasi si Balaam kay Lord. So, sabi niya, sinabi daw ni Balak na gusto niyang ipasumpa ang Israel. Pero ang sagot ni Lord kay Balaam, hindi pwede kasi Israel is blessed. So yun yung sagot naman ni Balaam doon sa king. No, sabi niya doon sa mga tauhan ng king, hindi ko tatanggapin yung bayad nyo kasi kahit anong gawin nyo or anong sabihin nyo na sumpain ko yung Israel, ang sabi ni Lord ay hindi sila pwedeng sumpain. Sila ay pinagpala. Ayan. So, pangalawang beses, nangyari ulit, ayan, habang nananaginip nga pala si Balaam, ayan yan, kinausap siya ni Lord. So, pangalawang beses, ayan, pangalawang beses, dumating na naman yung mga tao na to. So, balik tayo sa kwento, no? Nagdala sila ng mas maraming pera, mas maraming treasure na ibibigay nila kay Balaam. Sabi niya,
Ito lahat to sa iyo, bayad namin sa iyo. Sumpain mo lang ang Israel. Pero ang sabi naman ni Balaam, hindi pwede dahil ang Israel ay pinagpala. At hindi, ano kasi, pagka sumama siya sa kanila, ibig sabihin pumapayag siya na gawin yung pinapagawa ni King Balak sa Moab. No, sabi niya, hindi ako sasama sa inyo at hindi ko magagawa na sumpain ng Israel dahil gawa ng pinagpala sila ni Lord. Ayan. So, um, pangalawang beses na yon. Nung pangatlong beses na bumalik na naman sila tapos kinukulit talaga nila si Balaam na sumpain yung Israel. So, ano pa ba daw kailangan niya, kung anong gusto niya, ibibigay nila. Ngayon, sabi nung princess na pumunta kay Balaam sa verse 16, "Do not let anything keep you from coming to me because I will reward you handsomely and do whatever you say." So kahit anong gusto mo, ano yung sabihin mo, gagawin ko. Gawin mo lang tong pinapagawa ko. Pero sabi naman ni Balaam, kahit na bigay mo pa yung palasyo mo na punong-puno ng pilak at ginto, hindi ko pa rin to gagawin kasi sinabi ng Lord na hindi ko pwede siyang gawin. Ayan. So, now stay here tonight, sabi niya dun sa kanila. Itatanong ko muna kay Lord ano pa yung gusto niyang sabihin kay King Balak. Ayan. So, nung gabi na yon, um, sinabi ni Lord kay Balaam na, o sige, sumama ka na sa kanila kasi kinukulit ka nila. Okay? So, early in the morning, pumunta siya. Pero sabi, sumama ka sa kanila pero hindi mo gagawin yung pinapagawa nila. Hindi mo sila susumpain. Ayan. So, early in the morning, gumising si Balaam, sumakay siya ng donkey para sumama sa kanila. Habang naglalakbay siya, biglang one time, kahit na sumama siya, kahit sinabi ni Lord, sige sumama ka na sa kanila, nagalit pa rin si Lord kay Balaam kasi sumama siya. So parang doon sa daan, suddenly yung donkey, nakita niya yung angel ni Lord. So parang pinipigilan yung daan. So ang the donkey saw the angel of the Lord standing on the throne. Tapos yung angel of the Lord, meron siyang hawak na sword, no? Parang pinipigilan niya yung journey nila. So, ang ginawa ni Balaam, pinalo niya yung donkey. Bakit hindi ka gumagalaw, no? Kasi hindi niya nakikita yung angel. Yan yung nakadilaw, no? Hindi niya nakikita yung angel na may sword. So, again, pinalo niya. Pero, pinilit pa rin pero ayaw gumana. So, ayan na naging in between sila sa dalawang wall kasi pinipilit niyang umalis yung donkey at sumama dun sa dalawang servant na pinadala ng king. Ngayon, trinay nung donkey gumalaw pero ang naging ending naapakan niya yung ng donkey yung paa ni Balaam at parang naipit sila dun sa wall. So parang sinasabi dito na hinarangan ng angel yung path kung saan papunta si Balaam. And hanggang sa pagpilit ni Balaam, ba't hindi ka sumusunod sa akin? So suddenly nagsalita yung donkey. Oh, 'di ba yung donkey hindi naman nagsasalita ng words natin, no? Pero nagsalita yung donkey. Sabi niya, "What have I done to deserve your beating me these 3 times? 3 times mo na akong pinapalo. Ano bang ginawa ko sa'yo?" Parang sinasabi niya, dati naman, sumusunod, kahit naman anong sabihin mo, sumusunod ako. Ngayon, um, sabi ni Balaam, kasi parang ginawa mo akong mangmang, no, na hindi ka sumusunod sa mga utos ko na magpatuloy sa journey. Sabi niya, sana meron akong sword para patayin ka. Ngayon, hindi niya alam nandun pala yung angel. So God opened the eyes of Balaam at nakita niya yung angel na merong sword. At nung nakita niya, doon niya nalaman na, ayan, sabi niya dito,
Then the Lord opened Balaam's eyes. He saw the angel of the Lord standing on the road with his sword drawn. Then biglang si Balaam napababa siya, napabow down to the ground and fell down. Okay, wala pa dito. No? So bumaba siya sa ground at napahumble siya. Kasi sabi sa kanya ni Lord, "Why have you beaten your donkey these 3 times?" Bakit mo pinalin donkey ng 3 times? Nakita mo ba na ino-oppose ko na yung daan mo? Pinipigilan kita kang magpatuloy kasi etong daan na to ay reckless sa harapan ko. Ibig sabihin, hindi ito will ni God or hindi ko gusto tong gagawin mo. Sa tingin mo ba hindi kita kayang patayin or sabi ni Lord, dahil sa hindi mo pagsunod, pwede kitang patayin. So si Balaam kasi prophet siya. So bilang isang prophet, alam niya kung ano talaga yung sinasabi ni Lord. Pero during this time, parang siguro gusto niya rin yung ire-reward siya kanya ng king. Kaya sobrang eager siya na sumama nung medyo nagsabi si Lord, sige na nga, parang sumama ka nga, tingnan mo. So parang sabi niya, nung pinipigilan pala siya ni Lord dun sa daan, hindi niya napapakinggan yung sinasabi ni Lord kasi yung nasa isip niya, sasama ako. Pinipilit niya na yung gusto niya. So, Balaam said to the angel of the Lord, "I have sinned. I did not realize you were standing in the road to oppose me. If you are displeased, I will go back." So, na-realize niya yung pagkakamali niya. Sinabi niya sa angel of the Lord, "Nagkasala ako. Kung ayaw mo talaga ako magpatuloy, babalik na lang ako." Pero ang sabi ng angel of the Lord kay Balaam, "Go with the men, but speak only what I tell you." Sige, tumuloy ka, pero ang sabihin mo lang kung ano yung sasabihin ko sa'yo. So, ang nangyari, sabi ni Balak, nagalit si Balak kay Balaam kasi sobrang tagal bago siya nakarating. Sabi niya, "Hindi ko ba minadali kita para pumunta dito? Bakit hindi ka pumunta agad? Alam mo naman na babayaran kita ng malaking pera. Bibigyan kita ng maraming bagay na kailangan mo at gusto mo. Ano yung ginawa mo? Bakit hindi ka umalis agad?" So sabi ni Balaam, "Eto na, nandito na nga ako eh." Sabi niya. Pero sabi niya, kahit na nandito ako, ang pwede ko lang gawin ay i-bless yung Israelites. So, hindi ko sila pwedeng sumpain. So, sabi nung King Balak, niloloko mo ba ako?" Sabi niya. "Bakit mo sinasabi sa akin yan? Kaya nga kita pinapunta dito, kaya nga kita babayaran para sumpain yung Israel." Sabi ni Balaam sa kanila, "Alam mo ba na kahit na ilang beses mong sabihin sa akin na sumpain ko yung Israel, pero dahil ang sinabi sa akin ni Lord ay i-bless ko yung Israel. Yun lang yung pwede kong gawin. So wala akong karapatan na sumpain yung Israel." So ang nangyari, sinabi niya, "Eto ang gawin mo. Maghanda ka ng 7 altars, prepare 7 bulls and 7 rams for me." And then they offered the bull and the ram on each altar. And then sabi niya, "Sige, diyan ka, tumabi ka lang sa offering mo at pupunta ako sa gilid." Then the Spirit of God came on Balaam, and yung sinasabi lang ni Balaam dun sa habang yung Spirit ni God bumaba kay Prophet Balaam, puro blessing yung sinasabi niya. So nagalit si King Balak at sinabi niya na, "I only ask you to curse, but why have you blessed them?" 3 times din, no? 3 times niyang sinubukan na magsalita, pero ang nilalabas ni Lord through the Spirit of God is blessing para sa Israel. So nakita natin dito na kung sino yung pinagpala ng Lord, pinagpala niya at walang karapatan na italiwas yung pagpapala niya para sa taong pinagpala niya or blinis ni Lord. So kagaya ng Israel,
they are blessed by the Lord. So kung sino man yung mga nagpapadala ng sumpa sa Israel, naharangan ni Lord kasi yun yung ano ni Lord sa Israel is He blessed them o no, pinagpala niya yung Israel. So during this time, nagpupumilit si Balak, king ng Moab kasi natatakot siya na ma-defeat ng Israel. Pero ganun pa man, hindi inalaw ni Lord na matupad yung gusto niyang mangyari. So dahil dito makikita natin na una, natutunan natin dito sa journey na to ay si Lord pinagpala niya ang pinagpala niya. Hindi siya babalik sa sinabi niya na bless ka pero biglang sumpa yung mangyayari sa'yo. Pangalawa, pag may sinabi si Lord, dapat pakinggan natin. So, importante na hindi tayo nakikinig sa kung ano-anong boses lang. Makinig tayo sa sinasabi ni Lord sa atin. Pangatlo, no, kahit na may pera or may mga magagandang bagay na ino-offer sa atin, kapalit ng pagsunod natin kay Lord, dapat pa rin mas lalo nating lakihan yung tenga natin, mas lalo tayong makinig. Lord, ito ba talaga yung gusto mong gawin ko? Para malaman natin kung gusto ba ni Lord na ipagpatuloy natin yung ginagawa natin or pinipilit lang natin. Pang-apat, kapag nakikita na natin na sinasabi ni Lord at pinipigilan ni Lord yung desisyon na ginagawa natin, lagi niyang pinipigilan, kailangan mag-stop tayo, mag-pray at alamin, Lord, ano ba talaga yung gusto mong gawin ko? At kung ano yung sinabi ni Lord, yun pa rin ang gagawin natin. So, nung time na nagpumilit si Balaam sa kanyang gustong gawin, nagkaroon siya ng ah encounter dun sa angel, no? Na yung angel na yun, pwede siyang patayin anytime dahil sa pag-disobey niya kay Lord. So, sinabi sa kanya ni Lord na naging reckless siya, hindi siya naging maingat dun sa paggalaw niya. Masyado siyang na-excite na tingin niya pwede niya nang gawin yung gusto niya. Pero na-realize niya na kailangan niyang humingi ng tawad kasi pinilit niya yung gusto niya. Okay? So makikita rin natin dito na kahit anong balak din na masama ng King of Moab, hindi ito matuloy because God has blessed Israel. Ayan. So, kapag pinagpala tayo ni Lord sa ating pagsunod sa Kanya, alam natin na yung blessing ni Lord ay nasa atin. So ngayon, mag-pray tayo. Mag-pray tayo na yung panglima pala nating dapat matutunan is dapat yung words na gusto nating sabihin sa tao ay blessing at hindi sumpa. Kagaya nung nangyari kay Balaam, kahit nasumpa yung gusto ni Balak through the Spirit of God, blessing pa rin yung nasasabi ni Balaam. So, hindi nag-work yung pagsumpa ni Balak sa Israel. Ayan. So, ngayon, papag-pray natin na bibigyan tayo ni Lord ng puso na marunong sumunod sa Kanya. Pangalawa, ng puso na nagsasabi ng magagandang bagay sa ibang tao. Bibig na nagsasalita ng blessing at hindi sumpa. Ayos ba yun, children? So let's pray. Lord Jesus, thank you for this word from Numbers. Thank you, Lord, sa story ni Balaam and Balak, O God, kung saan tinuruan mo kaming sumunod sa iyo, makinig ng mabuti sa boses mo at huwag maging matigas ang ulo. Tulungan niyo din po kami na magsalita ng mga bagay na nakakabless sa kapwa namin at hindi nakakasumpa sa kanila. In Jesus' name we pray. Amen. Yan, kids. So I hope you learn a lot this morning sa story natin. This time you should memorize your memory verse so that you can recite it to teacher. God bless. Bye-bye. Good morning, crayons! Welcome sa ating memory verse. Ngayon, ang ating memory verse for this Sunday ay nasa Ephesians 4 verse 2.
Sabay-sabay nating basahin in 3, 2, 1. When you talk, do not say harmful things, but say what people need. Words that will help others become stronger. Then, what you say will help those who listen to you. Ephesians 4 verse 2. Ngayon, ang gagawin natin ay kakabisaduhin naman natin ang ating memory verse line per line. Katulad nito. In 3, 2, 1. When you talk, do not say harmful things. When you talk, do not say harmful things. Next, when you talk, do not say harmful things, but say what people need. When you talk, do not say harmful things, but say what people need. Next, when you talk, do not say harmful things, but say what people need. Words that will help others become stronger. When you talk, do not say harmful things, but say what people need. Words that will help others become stronger. Next, when you talk, do not say harmful things, but say what people need. Words that will help others become stronger. Then, what you say will help those who listen to you. When you talk, do not say harmful things, but say what people need. Words that will help others become stronger. Then what you say will help those who listen to you. Last, when you talk, do not say harmful things, but say what people need. Words that will help others become stronger. Then what you say will help those who listen to you. Ephesians 4 verse 2. When you talk, do not say harmful things, but say what people need. Words that will help others become stronger. Then, what you say will help those who listen to you. Ephesians 4 verse 2. Ngayon, sabay-sabay natin bigkasin ang ating memory verse ng hindi nakatingin sa screen. In 3, 2, 1. When you talk, do not say harmful things, but say what people need. Words that will help others become stronger. Then, what you say will help those who listen to you. Ephesians 4 verse 2. Yan. Well done, crayons! Na-memorize na natin ang ating memory verse ngayong linggo. See you again next week. Goodbye! Does your heart get pumping? Your feet get jumping? Are you spending all your time on a treasure quest? Your heart won't rest till you have what looks so fine. Climbing to the top. Tell me, will it ever stop? Jesus said to live, give and give and give. Store your treasure in heaven where it lasts forever. Jesus said to live, give and give and give. Store your treasure in heaven where it lasts forevermore. Does your heart get pumping? Your feet get jumping? Are you spending all your time on a treasure quest? Your heart won't rest till you have what looks so fine. Climbing to the top. Tell me, will it ever stop? Jesus said to live, give and give and give. Store your treasure in heaven where it lasts forever. Jesus said to live, give and give and give. Store your treasure. Yon. Thank you everyone for participating sa Sunday School natin ngayon. And
See you again next Sunday. Bye!